A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. What good are love songs if they don't make us lovers? Why be an eagle that won't spread its wings? Why ride our hearts out? We're not moved by the passion. And if love songs don't change us, then why do we sing? Once there were prophets, but we would not hear them. Once there were wonders, we would not believe. Fire and manna rain down from heaven, a great mighty wind once parted the seas. What good are love songs if they don't make us lovers? Why be an eagle that won't spread its wings? Why ride our hearts out? We're not moved by the passion. And if love songs don't change us, then why do we sing? When we were blinded, God sent His vision. When we were deaf, He spoke and we heard. Light of the world, walk through our darkness. Jehovah Himself, the incarnate Word. But what good are love songs if they don't make us lovers? Why be an eagle that won't spread its wings? Why ride our hearts out? We're not moved by the passion. And if love songs don't change us, then why do we sing? And if love songs don't change us, then why do we sing? And I hope that by this time, meron na kayong overview ng calling ng Panginoon. Okay? Yun nga lang, medyo malalim-lalim ng pag-aaral ito. Pinag-usapan natin, mga kapatid, yung mga terms na purpose, naalala niyo ba yan? No? Foreknowledge, predestination, calling, and then being justified, and then being glorified. Ang pinakagitna niyan ay calling. Natuwa ako doon sa oras na Bicolandia kahapon.
Sapagkat ang tanong ay, ano raw yung predestination? Nakinig ba kayo noon? Bay, tama-tama ka ako sa topic sabi ko, hindi predestination, kundi calling ang pag-usapan natin. Kaya tama yung sinabi natin. You will never understand what foreknowledge is, what predestination is, kung hindi mo ikukonsidera ang purpose at calling ng Panginoon. Amen? Kaya napakagandang pag-aaral ito. And so I actually enjoin everyone to look into this truth. Okay? Now, tungkol sa, halimbawa, sa purpose, ang sabi dito, who hath saved us, called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace. Mga kapatid, no, bago natin intindihin ang mga kung ano-anong bagay pa, let us appreciate and recognize the purpose and the grace of God that is in Jesus Christ. Okay? Now, ang sabi ko nga sa oras na Bicolantya kahapon, ang foreknowledge at ang predestination ay nasa poder yan ng Panginoon. Hindi sa tao yan. Okay? And we must, ang sabi sa akin ni tatay nung araw, what is God's, you let it be God's. Okay? If you do not understand, take it by faith. Amen? Alam nyo, let me say this. Marami nag-aaway-away ngayon sa topic ng being Calvinist and Arminian. You heard that? Okay? Being Calvinist and Arminian. Okay, let me be very, very categorical in this statement. We are neither. Okay? We are neither. I am not a Calvinist. Lighthouse is not. We are not Arminian. Lighthouse is not. Ever since Tatay's time, ganyan na tayo. However, we believe in election, we believe in predestination, we believe in the foreknowledge of God, we believe in the purpose of God in Christ. Why? Because we find these terms in the Bible. Amen? And we need to understand. Okay? But Pastor, do you believe that whosoever will may come? Of course. Okay? Kaya nga, we believe in soul winning. We believe that this is our responsibility to win souls. Those who are called, those who are predestinated, they are faceless people. We do not know them. Okay? Kaya hindi tayo tumitingin sa isang tao, sasabihin natin, siguro tinawag ka ng Panginoon. No? Siguro predestinated ka, predestined ka. No, they are faceless people. We only come to recognize them when they come to know the Lord. For us, our responsibility is to preach the word, to win them to Christ, to be a testimony, to be a witness. Kaya palagi tayo nag-aanyaya ng mga tao na lumapit kay Kristo. Amen ba? Good? Okay. Pero hindi tayo naniniwala na ang tao ay mayroong capability by themselves na lumapit kay Kristo. Wala. Why? Because we all have come short of God's glory. Amen? Now, I say that categorically para alam ninyo. We are people who believe
this, who stand on this. Okay? Kaya pag sinasabi ko yan mga kapatid, sabi nga, Pastor, naniniwala ka ba sa tulip? Naniniwala ka ba sa ganito? I can teach that. Pero it's best, mga kapatid, na we are not driven by all these ways of presentation. Kaya nga inyong pastor, hindi na ako nag-outline like others make their outlines. Binibigay ko na lang ang mga verses so that we may be established in the present truth. Amen? Okay. Now, we believe in the good pleasure of God. That God, has His own good pleasure. According to His good pleasure. Kung may pleasure tayo, mas may pleasure ang Panginoon. Amen? We believe that God has a purpose in Himself. Amen? Okay. Now, we also believe that that purpose is made known to us here. Kinakailangan lang pag-aralan natin ng husto. Good? So, yun ang bahagi ng calling. And last Sunday, we did a summary or an enumeration of the calling. That the calling of God, it is a calling according to His purpose and grace. Hindi pwedeng paghiwalayin yan. Hindi purpose lang. Sapagkat ang naghatid ng lahat ng kanyang purpose ay grace. Okay? Without the grace of God that is in Jesus Christ, we can never know, we can never realize God's purpose. Tayo na mga tao, minsan, meron tayong sinasambitla pag may nangyari sa atin. Siguro may purpose ang Panginoon. Mga kapatid, bago pa nangyari ang kahit anong pwede mangyari sa atin, may purpose na ang Panginoon. Hindi na tayo kinakailangan mag-antay ng isang bagay na circumstance sa ating buhay para sabihin natin na may purpose ang Panginoon. At hindi bagay na siguro. Talagang siguradong may purpose. Amen? Because He purposed it in Himself. Good? Alam niyo kagabi, sabi sa akin merong full moon. At yung buwan ay 14,000 kilometers nearer to Earth than the other full moon. Kaya nagmadali ako umakyat sa deck. Sinama ko si Chris. Kinunan ko yung buwan. Kamamadali ko, mali ang settings ko. Minsan lang nangyayari yun Kuha akong ganyan, tapos baba ako. Nung tinignan ko yung aking mga kinuha, mali ang setting ko. Kamamadali. Pambihira. Pero alam niyo ba, yung buwan, hindi mali ang setting nun. Okay? Nakatalaga na sa Panginoon yan. Alam niyo ba yan? Kasi, ang isang maling orbit ng buwan, malaking damage sa atin. Ang isang maling revolution ng buwan, maling damage sa atin. Malaki yan, mga kapatid. And everything in the whole universe, they move according to God's design, according to God's purpose. Do you believe that? Isipin mo. Kaya, alam niyo mga kapatid, kung iisipin, there are, I don't know, how many stars are there in the whole universe? We do not know. Trillions and trillions and trillions. I do not know. Each one of them ay may pangalan sa Panginoon. Did you know that? It's mind-boggling. Ika nga. But all of them follows the design and ordination and purpose of God. Kaya yung purpose ng Panginoon sa kanyang sarili para sa atin, maliit na bagay yun. We cannot fathom that. And ang naghatid sa atin ng purpose niya ay ang kanyang biyaya kay Kristo. Let me tell you this. Sa pamamagitan ng biyaya kay Kristo,
na tinanggap natin, alam natin mga kapatid, na ang pinaka-significant na purpose ng ating buhay ay maluwalhati siya. Tama? Correct? To Him be glory in the church by Christ Jesus, no? World without end. Amen. Purpose. Abay, kung wala sa atin, si Kristo at ang kanyang biyaya, we will never understand that. And the whole world does not understand that. Kahit tayo, individually, naiintindihan natin ang purpose ng buhay natin. Tama? Halimbawa, tatanungin kita. Ako tatanungin sarili ko. Bakit ka pastor? Di ba? Bakit ka businessman? Okay? Bakit ganyan ang kabuhayan mo? Bakit? Okay? Alam niyo ba, nagtanong na ba kayo? Nakakita ka na ba mga kapatid ng singer, na naging singer at sikat na singer na sintonado? Meron ba nun, Tony? Ha? Ang galing mong singer, bakit? Sintonado ka eh. Sisikat ka ba nun? Kahit si Roland Abante, na hindi ko maintindihan kung kamag-anak namin no, ano nyo. Hindi eh. Pero sino ang naglagay ng kakayanan sa isang tao para maging singer? Ha? Kung nagkataon na ikaw ay bingi, magiging singer ka ba? Jed? Bingi? Hindi ba? Naiintindihan niyo ba yung sinabi ko, mga kapatid? Hindi eh. Pero niloob ng Panginoon na magkaroon ka ng ganong kakayanan. Correct? Hindi, kasi sa tatay ko yan. Namana ko yan sa tatay ko na kaya magaling ang umawit ng tatay ko. Ganun din yun eh. Sino ba naglagay ng kakayanan na ganon? Maliit na bagay lang yan mga kapatid. But it follows that somebody placed that equipping there. Tama ba? Ba't ganyan ang tangkad mo? Ako minsan gusto ko mainggit na si RJ ganun ang tangkad eh. Nanliliit ako eh. Kaninong design yun? Design ba yun ni Robert? Design ba yun ni Gina? Hindi. Okay? And then magtatanong ka kung ano ang purpose ng Panginoon. Tama? Now, and many more, lalo na mga kapatid, sa bagay na dumating sa atin ang biyaya ni Kristo, bay lalo tayong mapagyayaman sa purpose ng Panginoon sa atin. Kaya napakaganda ang subject na bilang mga mananampalataya, naiintindihan natin ang purpose natin sa buhay na ito. Amen? Okay. Called to be saints. Okay? Ang panawagan ng Panginoon ay hindi para sa direksyon ng kasalanan, kundi sa direksyon ng kabanalan. Amen? Ang panawagan ng Panginoon ay para sa fellowship with His dear Son. Hindi fellowship with the world. Ang panawagan ng Panginoon ay towards the liberty that is in Jesus Christ. Ang panawagan ng Panginoon is a calling into one body. Okay? Now, we need to realize this. Okay? Ang panawagan ng Panginoon is towards His kingdom and glory. Called to holiness. Called by the gospel. Called to the good fight of faith. Called from darkness into His marvelous light. Called to follow His example and steps. Called to be a blessing. Called to His eternal glory by Christ Jesus. Hindi lang pansamantalang glory, kundi eternal na glory by Jesus Christ. Mga kapatid, kaya tayo binigyan ng buhay na walang hanggan upang merong walang hanggang luwalhati si Kristo sa atin. Did you know that? Para saan yung buhay na walang hanggan? Diba? Alam niyo minsan, mga kapatid, ito ang isang tao na tumanggap kay Kristo, ang naiisip lang niya, pupunta siya sa langit. Maliit na bagay yun. Kaya, kinakailangan gisingin natin ang ating mga sarili kalooban na ang pananampalataya kay Kristo ay hindi lang pumunta ng langit. Kaya maraming mga Kristiyano ang nasa isip, pumunta, mamasyal kasama na, pumunta lang. Yun lang. Walang sense ng gawain. Pumunta lang. Mamasyal lang. Hindi po ganun.
Dito sa Lighthouse, pinag-aaralan natin yan. And then, call to glory and virtue. Aanhin mo ang abilidad kung wala kang virtue. Tama? Aanhin mo ang galing ng abilidad kung wala kang virtue. Correct? Aanhin mo ang magaling ka sa math. Dishonest ka naman. Bira, no? Patay tayo niyan. No? Di ba? Maraming magagaling sa math. Ginagamit ang kakayahan nila sa dishonesty. Hindi virtue yun. Naisip niya ba yan? Ha? Aanhin mo, mga kapatid, yung bang magaling ka sa business. Sakim ka naman. Bira. Ang pangit, di ba? Okay? So, luwalhati at virtue. Good? Aanhin mo ang ganda. Pangit naman ang ugali mo. Tama? Correct? Aanhin mo na ikay na kay Kristo. Abay, demonyo naman ang palagi mong kilos. Di ba? Kaya yung pinaawit ko kay Daisley noong linggo eh. Okay? Magandang awit yun ah. Di ba? Why be an eagle when you do not spread your wings? Correct? Di maging ostrich ka na lang. Ilakad mo na lang yan. Ibaon mo yung ulo mo dun sa lupa. Yun ang ostrich. Huwag ka ng eagle. Tama, no? Kung eagle ka, doon ka, you could be, spread your wings like you have the strength of an eagle. Correct? Yun ang mga bagay. Kaya mga kapatid, it follows that ang Diyos ay may purpose. Tama ba? Can you imagine? Ako, pinanonood ko yung mga iba't ibang mga creature sa dagat. Pati ang mga whales, blue whale, di ba merong ganun eh. Pati yung mga whales, iba-iba ugali. Alam niyo ba yan? Hindi lahat ng whales pare-pareho ng ugali. Did you know that? Iba-iba. Well, that's according to God's design. Anyway, so, yung calling, pag naintindihan natin, mababalikan natin yung subject ng predestination and foreknowledge and purpose. Okay. But how does calling come to us? Then, we get to our lesson. Ano yun? The grace in the calling. Okay. Another categorical statement. Lahat ng called, nakikinig ba kayo? Lahat ng called, lahat ng tinawag, past tense yun called, correct? Lahat ng called ay naliligtas. Lahat ng may totoong kaligtasan, called yan. Amen? Okay? So, ang lahat ng tumanggap kay Kristo, doon mo makikitang called sila. Okay? Bakit? Why? Paano nangyari? Sapagkat ang lahat ng called ay binibigyan ng Diyos ng biyaya. Okay? Yun, mga kapatid. Kung kaya ang lahat ng tinawag ay nagre-responde sapagkat ang biyaya ay binigay sa kanila. You follow? Hindi pwedeng tumawag ang Panginoon na hindi tumutugon sa Kanya. Ang lahat ng tinatawag ng Panginoon ay tumutugon sa Kanya. Okay? You understand that? Why? Because the call of God is effectual. Okay? The simple term is effective. Why? Bakit nagiging effective ang call ng Diyos? Because of His grace. Okay? Ang biyaya ng Diyos, no,
ay inihahatid sa atin dahil sa panawagan. Now you observe. Let's go back to Romans chapter 8. Okay? Romans chapter 8. Dito natin tingnan. Puntahan natin to. And we know that all things work together for good to them that love God. No problem. To them who are the called according to His purpose. Now look at this. For whom He did foreknow, He did predestinate, to be conformed to the image of His Son. Moreover, whom He did predestinate, them He called. Whom He called, them He also justified. Whom He justified, them He also glorified. Where is grace? Do you see the term grace in all these terms? Meron ba? Wala. No, di ba? Wala. Where is grace? Pastor, sabi mo, called and grace, magkasama yan. Okay. Pero walang grace dito. Kaya litong-lito ang mga sinauna na mga mananampalataya. Kahit yung mga prophets sa Old Testament, hindi nila ito maintindihan. Okay? And they just believed that justification can be by the law. Kaya ang diskusyon ni Apostle Paul, none can be justified by the law. Hindi tayo inaaring ganap sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Okay? Sa pamamagitan ng ano, tayo ay inaaring ganap. Ano? Yun ang naging iniisip natin na wala kasi dito sa verse. Kaya hirap na hirap ang marami. Ang mga Israelitas, ang inaantabayanan nila, Mesiyas. Mesiyas na mag-aahon sa kanila mula sa tanikala ng mga Romano. Okay? Naniniwala sila. They were simply waiting and looking forward to a king. Okay? A Messiah, the sent one. Tama ba? The sent one. The one. Kaya pati yung mga pelikula, ginagamit yan. The one. Okay? Now, they failed to see, no, that when the Lord Jesus Christ comes, He will allow a period within which that He will be king, and that will be the millennial reign. However, before that, He comes as Savior and Lord by grace. Okay? So, ang nakalagay lang dito, whom He called, them He also justified. Para bang after called, justified na. Correct? Kaya hindi maintindihan ng marami. Kahit kayo, hindi nyo rin maintindihan. Pastor, hindi na maintindihan. Paano explain ka ng explain, parang suntok sa buwan. Okay. Now, kung kaya, we need to understand the purpose and grace. Meron ng purpose. Pero saan pumasok ang grace? Ayun. Now, ito na. The call of God is effectual because He bestowed grace to everyone He called. Kaya ang panawagan ng Diyos ay panawagan na hindi mo maitataboy. Bakit?
because of the grace. Amen? Ngayon, paano mong nakakamtan ang grace? Paano mo nakakamtan ang grace? For by grace are ye saved through faith. Tama? Ephesians 2:8 and 9. Tama ba yan? Alam niyo, doctrine to ha. For by grace are ye saved through faith. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo'y nangaligtas. No? Sa pamamagitan ng pananampalataya. So, paano natin nakamtan ng grace? Sa pananampalataya. Correct? Now look at this. Romans 5:2. Puntahan natin. Ang mga maraming pag-aaral kasi ay hindi ganito. By whom also we have access by faith into this grace. Nababasa niyo ba yan? Sino yung by whom? Si Kristo, correct? At kay Kristo ang daloy ng biyaya because grace came by Jesus Christ. John chapter 1. You follow? Ha? Ngayon, ang sabi, we have access into this grace by faith. Kasi dito kasi nakauna lang yun eh. We have access into this grace by faith. Now, ano ang paraan para ang pananampalataya ay masa atin? Ano? Ha? Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Tama? So, ibig sabihin, makinig ka, take the Word to be true. Amen? And if you take the Word to be true, and you believe the Word to be true, that's faith. And you act on how the Word and what the Word says, grace comes to you and saves you. Naintindihan niyo? Halimbawa, sabi dito, ang lahat ay nangagkasala at wala nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi mo, hindi totoo yan. Okay? Hindi totoo yan. Hindi ako makasalanan. Well, nire-reject mo to. Tama? Pero kapag pininiwalaan mo yan, oo nga, makasalanan ako. Okay? Panginoon, makasalanan po ako. Oh, pagkatapos nabasa mo, the wages of sin is death. Nako! Dahil pala ako'y makasalanan, may kamatayan ako at may kahatulan. Tama? Tatanggapin mo yung katotohanan yan. Ito ang totoo. No? Kung ipaglalaban mo yung sarili mong paniniwala na, hindi totoo yan. Pag namatay, wala na yan, tapos na yan. Di ba? Pero hindi. So tinanggap mo. Yung pagtanggap mo sa sinasabi ng katotohanan ito, faith yun. Okay? Oh. Pagkatapos nabasa mo, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Saved saan? Oh, di ba? Whosoever, kasama ako. Kasama ako. Di ba? So, tumawag ka. Faith yun. Correct? Nung tumawag ka, grace came and lifted you up. Naintindihan niyo? Okay? Yun ang naging proseso. We need to understand it that way. Kaya alam niyo, yung pagtanggap kay Kristo, hindi lang tanggap ng tanggap yan. Naalala ko nung araw si Uncle Rudy Perdigon. Siyempre, bago siyang mananampalataya, si Uncle Rudy,
Yun, PC yun eh. No? PC. Anong tawag doon? Constabulary, di ba? Okay. Kernel siya. Meron siyang na-meet na Iglesia ni Cristo. Wini-witnessan niya. At ang sinasabi niya, si Kristo ay Diyos. Sabi ng Iglesia, hindi, tao lang siya. Hindi, itong sabi ng Bible, kinakailangan maniwala ka na si Kristo ay Diyos. Hindi, libro lang yan eh. So, hindi ka maniniwalang si Kristo ay Diyos? Hindi ka maliligtas na? Hindi. Sinuntok niya. Bulag tayong iglesia. Tatanggap ka? Hindi. Alam nyo, kahit tumanggap yun, walang pananampalataya yun. Tama? Kaya tayo, hindi natin pinepwersa ang pagtanggap kay Kristo. Sabi pa sa akin ng isa, alam mo, tayo, para multi-level marketing yan. Okay? Kumbinsihin mo lang na tanggapin si Kristo, okay na yan. May ginawa pong sales talk si Kristo. Hindi tayo naniniwala dyan. Mga kapatid, maling paraan yung patatanggapin mo yung tao kay Kristo dahil gusto niyang pumunta ng langit. Abay, sino bang ayaw pumunta ng langit? Papasyal ka na ng langit eh. Di ba? Parang pupunta ka na ng Europe. Gusto mo pumunta ng langit? Oo, pupunta na ako ng langit. Kaya yun eh. Hindi. Kaya mga kapatid, seryosong bagay yan. Hindi natin nilalako na gano'n na lang ang gospel. Amen? Kaya tayo, we do not believe in yung mga programa ng kung ano. Present the truth the way it should be presented. Ang daming tanggap ngayon. Wala na. Amen ba? Mas maigi pa na let that conviction grow in them. Amen? Kaya tayo rito. Alam niyo, itong mga kapitbahay natin dito, pwede naman patanggapin palagi yan eh. Tama? Pero, let them see the goodness, the love of Christ in us. Abutin natin sila. Ganun yan. It is best. Tama? Kaysa na, halimbawa, alam niyo ba, ang pinakamadaling patanggapin sa Panginoon, yung mamamatay na. Totoo yan. Tatanungin mo pa, gusto mo bang pumunta ng langit? Siyempre, totoo. Pero wala eh. Okay? Para bang sinabihan mo lang yung doon sa krus na nakapako eh. Sabi niya, thou shalt be with me, sabi ng Panginoon, di ba? Ganun-ganun lang ba yun? So, this is it. This is how we should understand the grace of God. Amen? Naintindihan niya? Ha? Itong pinipreach natin na ito, kasama na rito ang training ng soul winning. Amen? Okay. Now, alam niyo, meron tayong tracks dito. Meron tayong mga kung ano-ano. Mas magandang gamitin natin yan. Amen? Si Pastor Peter, naalala ko nung araw, gumawa ka ng tracks, di ba? Hindi yata na-print yun eh. It must be printed. Hindi, napabayaan na lang yata yun eh. It must be printed. Kailangan balikan yan, gawa ng bagong design and everything, and use that. Amen? Nung araw, nagkaroon tayo ng campaign dito. Sabi ko, sige, mag-campaign tayo sa mga writers dito. No? We need to have tracks, our own tracks. Wala nangyari. Okay? Hindi ko na alam. Dumaan na yung maraming panahon. We need to get back to that. Amen? Anyway, balik tayo rito. Called by His grace. Kaya, lahat ng called, merong grace. So, lahat ng may panawagan, mga kapatid. Now, hindi tayo tumutukoy sa mga panawagan ng, Pastor, tinawag ako para maging missionary, tinawag ako para maging preacher, tinawag ako para maging ganyan. Alam niyo mga kapatid,
tigilan na natin ang ganong claim. Naintindihan niyo ba? Sapagkat lahat ng ligtas ay tinawag. Amen? Tinawag. At yung panawagan na yan, ay lahat ng panawagan nakita natin dito kanina. Called to be. Okay? Called for. Lahat ng ligtas, lahat ng members ng Lighthouse may panawagan. Bakit? Sapagkat lahat ay naligtas ng may biyaya. Good? O, yan. Ngayon, paano natin naisingit yung grace sa call? Kasi ang sabi, whom He called, them He also justified. Tama? Tama? Obserbahan nyo. Pero, in order for man to be justified, he must be justified by grace. We cannot be justified by the law. Amen? Ito ang sinasabi. Being justified freely by His grace. Maliwanag. Isa pa. Being justified by His grace. So, for us to be justified, we need grace. Kaya yung statement ni Paul, whom He called, them He also justified. Pero, hindi bagay na may justification na walang grace. Naintindihan niyo ba? Kung kaya ang lahat ng tinawag ay dapat may grace para ma-justify. Correct? Now, obserbahan ninyo. Tayo ay tinawag kay Kristo. Tama? Called in Christ. Correct? Palaging ganyan ang term ng Bible. Called in Christ. Bakit in Christ? Kasi mga kapatid, ang panawagan natin ay hindi panawagan na para bang pinangalan na lang tayo ng Ama. No. Ang ating panawagan ay napapaloob kay Kristo. You understand? Kaya, ang panawagan ng Diyos sa atin ay na-realize nung dumating si Kristo. At kay Kristo ay may daloy ng grace. At nung tayo'y naging na kay Kristo, we were justified. Amen? Kaya kahit na nakakakita tayo ng mga terms sa Bible na parang, yun na yun. Them He called, them He also justified. Pero, wag nating iisipin na ganun lang kasimple yun. There cannot be any justification na hindi dumating si Kristo at ang kanyang biyaya ay hindi dumaloy. Okay? So, totoo, mga kapatid. And then, isa pa, whom He justified, He glorified. Paano nangyari yun? Automatic ba yun? Hindi. Because, yung glorified, kailangan din ng grace. Okay? Na ngayon, shortcutting ko ito. Ito ang tao. I will end with this. Ito ang tao, ito ang glory ng Panginoon. Okay? You follow? Ang sabi ng Bible, because of sin, we came short of His glory. Correct? Ibig sabihin, ang tao ay hanggang dito lang. Ito, wala. Wala yan. Correct? Okay.
kahit anong gawin natin, magpakagaling ka, maging dalubhasa ka, maging matalino ka, magkaroon ka ng entitlement, kapos pa rin. Tama? Magpakabait ka, kapos pa rin. Amen? Asing kapos pa rin. Wala. Lahat ng tao gustong umabot sa tugatog ng tagumpay. Pero kahit maabot mo yung tugatog ng tagumpay, kapos ka pa rin dito sa level na to. Amen? Okay. Kaya, huwag kang magmalaki na ikaw'y may degree. May yaman ka. Okay? May entitlement ka. Huwag kang magmalaki. Kapos ka pa rin. Amen? Oh. So, tayo mga mananampalataya, hindi natin binabase yan. Yung sukat ng mundo sa tagumpay, hindi natin binabase yan. Mayaman ka? Kahit unsaved, mayaman eh. Itong building natin maganda. Di ba? Okay ba? Maganda ba building natin? Mas maganda ang building ng Mormons. Lalong mas maganda ang building ng iglesia. Tama, mali? Kaya huwag tayo magmamalaki na akala mo wow, amen, talaga. Kapos pa rin eh. Tama? Yung nakarating ka sa ibang bansa, pambihira, you do not need to be a Christian to go to other places. Tama, no? Okay, kapos pa rin yan. Kaya hindi natin binabase ang lahat ng tagumpay sa mga bagay na yan. Ngayon, anong ginawa ng Panginoon? Now, nung si Kristo'y dumating, sabi, binigyan tayo ng biyaya. Tumanggap ka kay Kristo. Okay? Mga kapatid, akala nung iba, no, binigyan lang tayo, obserbahan nyo ha, akala nung iba, ay binigyan lang tayo ng abilidad para ito ay marating. Ito mangyari. At ang tao, ganun pa din. Obserbahan nyo ba? Ganun pa din. Makasalanan pa din. Hindi pwede. Ang biyaya ng Panginoon ay hindi ipinatong dito para makarating tayo doon. What did grace do? Ang ginawa ng biyaya ng Panginoon, buo. Okay? Ang unang ginawa ng biyaya ng Panginoon, binago ito. Binago dito. Ginawang bagong tao. Correct? Dahil kung ito mananatiling makasalanan, hindi pwedeng ipatong yung grace dito. At darating ka na sa langit. Hindi. Ang ginawa ng biyaya ng Panginoon, itong nilalang na ito, binago niya sa isang biyaya, ito biyaya yan, na biyayang nagligtas. Okay? Grace para sa salvation. Pero, hindi tinapos dito. Kasi, kung ganyan ka lang, wala pang luwalhati eh. Tama? Amen? Wala pang luwalhati. Kundi, binigyan ka pa ng second portion ng grace. Ano yun? Para ito magawa mo so that yung luwalhati ay umabot sa Panginoon. Ito mga kapatid is grace for glory. Ay, pangit ang sulat ko, sorry na. Okay? Huwag mo sasabihin na porke ligtas ka, naluluwalhati na ang Panginoon sa iyo. Hindi. Kung kaya nga tayo ay dapat mayroong grace upang tayo sa pamamagitan ng the same grace that changed us
will have the same grace that will make us live, serve, minister for His glory. Naintindihan niyo ba? Kaya ang action ng grace ay magmula dito hanggang dito. Okay? Kaya ang tinuturo natin dito ay hindi lang para pangkaligtasan ng kaluluwa. Ang tinuturo natin dito ay para sa ating buhay, maluwalhati siya sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Kaya tayo meron tayong pagkilos. Kaya yung to Him be glory in the church. Sanay na siya, ay purihin ang Panginoon, naligtas siya. Tapos na. Hindi. No. Purihin ang Panginoon. Ligtas na siya. Naglilingkod pa sa Panginoon. Sapagkat ang biyaya ay biyaya hanggang sa paglilingkod. Naintindihan niya? Ha? Wow. As in wow. Kaya mga kapatid, tayo as a church, as an ecclesia, we are very careful to know these things and to learn these things. Kaya alam nyo, hindi ako naniniwala sa isang naligtas na gano'n na lang, porque ligtas na. Pinagmalaki pang ligtas niya. Senseless naman ang buhay niya. Why be a Christian and not have a testimony? Tama? Why have the grace of God na hanggang ganyan ka lang? Correct? Oh. Iiwan ko sa inyo ito. Pero hindi pa tayo tapos dyan. Marami pa. Good? I hope you understand. Dear Heavenly Father, thank you, Lord, for tonight. Thank you for this lesson. Thank you for this truth. Ipagtibay mo nga ito, Panginoon, sa amin, so that you will indeed be glorified in our lives and be glorified in Lighthouse. To Him be glory in the church by Christ Jesus, world without end. Amen. In Jesus' name, amen. Thank you for joining today's The Pulpit. We hope you were greatly blessed by the preaching of God's Word. We would like you to have that personal experience of salvation by accepting the Lord Jesus Christ. And by doing this simple prayer, you can accept Christ in your heart. Our dear Lord and Heavenly Father, thank you for the opportunity of salvation. I know I do not have the capacity in me to save myself from the damnation of sin. I accept you as my personal Lord and Savior. In Jesus' name, amen. The Bible says, if you have prayed this prayer, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. And the Bible says, He that hath the Son hath life. If you would like to know more about the Bible, send us a message via Facebook at Lighthouse BBC FB page or via text message at 0928-522-2683. We'd like you to continue growing in Christ, so we invite you to join our coming together every Sunday at 9 in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Also on Tuesdays and Thursdays at 7:30 in the evening. See you again for the next episode of The Pulpit. Thank you and God bless.